Learning task 1. Change the given equation into slope-intercept form. Y equals mx plus b. Determine the slope and the y-intercept. Gagawin natin, gawan muna natin siya ng table. Yan o. M stands for the slope, yung ating kukunin sa ating direction. Then, yung ating y-intercept. Pwedeng b na lang isulat nyo dito. Then, paano kinocompute? Kailangan lang ilagay natin sa form na y equals mx plus b. Ibig sabihin, nasa left side ng equality sign ng y, tapos yung xi nasa right side, saka yung ating constant. Yung ating y-intercept. Yan. Kagaya nito. Ililipat natin itong negative 5x sa kabila, saka itong positive 4 sa kabila, kaya magpapalit sila ng sign. Ang tawag doon sa paglilipat na yon ay addition property of equality or APE. Yan. Using APE, ganito ang magiging sagot natin. Ito, nasa form na ng y-intercept form. Kaya pwede na natin ma-identify yung slope. Ang slope laging yung katabi ng x. Tulad na rin, 5x. Ang katabi niya ng x ay 5. Ang slope natin ay 5. Tapos yung constant na nasa dulo, negative 4, yun ang ating y-intercept. Next example. Ito ay lalabas natin ng 2x at saka yung 8 sa kabilang side. Ibig sabihin, papalit sila ng sign. Ito mayayari. Yan, pag naglipat na using APE, ganyan ang nangyayari. Since meron pang katabing positive 4 ang y, di-divide natin tong whole equation. Ang tawag doon sa pagdi-divide na yon ay yung sinasabi multiplicative inverse or yung sinasabi nating MPE, multiplication property of equality. Gamit ang MPE, ganito ang mangyayari. Pag dinivide natin ng 4 ang whole equation. Ito, divide by 4, magiging y na lang. Divide by 4, the negative 2 over 4, lowest term is negative 1/2. Then, divide by 4, magiging negative 2. Ngayon, makikita na natin anong katabi ng x. Yun ang ating slope, negative 1/2. Yun ang ating slope. Tapos, yung constant natin sa dulo, yun ang ating y-intercept. Next example. 8x minus y is equal to 3. Take note na ang ating y-intercept form ay laging positive ang y. Kaya itong y ang ating ilalabas dito. Tapos itong 3 ang ating ililipat dun sa kabila. Ayusin na lang ang sulat. Kaya pag nilabas natin ito, magiging positive y. Itong 3, magiging negative 3. Ibig sabihin, y is equal to 8x minus 3. Yan. Pag halimbawa nagagawa natin, inayos ko lang yung sulat dito, pwede natin ma-identify ang slope. Ang slope katabi ng x, 8 ang ating slope. Tapos yung ating constant sa dulo, negative 3, yun ang ating y-intercept. Next sample. X plus 3y equals 9. Lilipat natin ang x sa kabila, magiging 3y minus x is equal to negative x plus 9. Yan. Pag halimbawa ganyan, may katabi uling number ang ating y, di-divide natin ang whole equation, yung sinasabi nating MPE. Kasi i-multiply natin yan ng 1/3 ang buong equation. Pero mas madaling tandaan kung sinasabi, i-divide na lang natin ang whole equation ng 3. Ito, ganito mangyayari. Ayan, pag dinivide natin ng 3. Ito, since ito ay understood na meron tayong 1 dito sa unahan, naging negative 1/3 x. Tapos ito, 9 divided by 3 is 3. Then, ang slope natin, yung katabi, negative 1/3. Tapos ang ating y-intercept, positive 3. Next, sample number 5. Ililipat natin dito ay itong positive 6x dito using APE. Pag nilipat, magpapalit ng sign, magiging negative yon. Yan, 2y, nilipat sa kabila, naging negative 6, tapos minus 4. Still the same kasi nandun pa rin sa right side ng equality sign yung 4. Then, may katabela yung y, didivide natin ang whole equation ng 2. Sa MPA, yung sinasabi mo multiply ng 1/2 ang buong equation. Divide natin ng 2.
Ganito mangyayari. Yan, oh. Negative 6 divided by 2 is negative 3. Tapos negative 4 divided by 2 is negative 2. O, kaya ang ating magiging slope ay negative 3. Tapos ang ating y-intercept ay negative 2. Learning task 2. Write the linear equation ax plus by equals c in the form y equals mx plus b. O, number 1, 3x plus 2y is equal to 4. O, gagawin natin its slope-intercept form. Lilipat uli itong x sa kabilang side. Yung sinasabi natin APE. Papalit ng sign. Magiging 2y minus 3x. Yung po, lumipat na. Tapos, remain the same yun. Plus 4. Positive pa rin. Then, may kasama pang coefficient ng y. Didivide natin ang whole equation ng 2. Kaya mangyayari, yan o, didivide natin ito. Negative 3 divided by 2, tas positive 4 divided by 2, magiging positive 2. O, next, yung number 2. Yan ulit, lilipat yung 5x sa kabilang side na equality sign, magiging ganito. Yan. Tapos, divide ulit natin ang whole equation ng 3 kasi yun yung katabi ng y. O, mangyayari, ganito. Yan na yung ating final answer. O, next, yan. O, lipat uli sa kabilang side, negative 4x plus 10. Tapos, divide natin whole equation ng 9. Ito ulit mangyayari. Yan na uli ang ating magiging final answer. O, letter B, kabaligtaran naman. Write the linear equation y equals mx plus b in the form ax plus by equals c. Ang tatandaan natin dito, itong ating ax ay laging positive. Kung kanina, doon sa ating y-intercept ay ang y ay laging positive, dito naman ay ang ating focus ay yung may x dapat positive. Kaya nito, positive na itong x, o ay lilipat natin dito ay yung y, ito yung ating ilalabas sa kabila. Magiging 2x minus y equals, so lilipat sa kabila to, equals 2. Yun yung ating magiging final answer. Then next, dito naman sa isa, mapansin nyo, negative yung ating x, dito yung ililipat natin sa kabila, magiging x plus y equals positive 5, kasi ito yung magiging positive. Kaya yun yung ating magiging final answer. Then next, mapansin nyo, ito ay mayroong fraction. Kinakailangan dito sa ating form na to, walang fraction. Kaya ang gagawin natin, using multiplication property of equality, mumultiply natin itong whole equation ng positive 4. Kaya mangyayari ganito. Para lang mawala yung denominator natin. Kung ano yung nasa denominator, yun yung pang mumultiply natin. Nagkameron to ng 4, tapos, multiply natin dito ang 4, mawawala yung denominator, multiply dito ang 4, magiging positive 4. Ngayon, saka natin naayusin ang ating given equation. Kinakailangan ay ito magkasama yung sa ating direction, magkasama ang ax sa by. Ito ililipat dito sa kabila, magiging 3x minus 4y, ito ililipat sa kabila, equals negative 4. Ganito ang ating final answer. Task 3. Graph the linear equation given the following details. Una muna natin, letter A, using 2 points. Ang gagawin, graph muna natin ang linear equation. Negative 1 at positive 5. Negative 1, tapos positive 5, dito papatak. Tapos, positive 3 at negative 3. Positive 3, tapos negative 3, dito papatak. Tapos, i-connect lang natin yung dalawang points para magawa natin yung graph. Yan, pag na-connect na natin, di-describe natin yung kanyang graph. Mapansin nyo, straight line graph that rises from right to left.
O, pag tayo ay straight line graph rises from right to left, basta nakakita kayo ng mga ganyang graph, ibig sabihin negative yung ating slope. O, paano kinukuha ang slope? Na-discuss ko na yan dati. Bilangin natin. Rise over run. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, 8 ang ating rise. Ang run natin ay 1, 2, 3, 4. 8 over 4. Since siya ay pakaliwa, siya ay negative 8 over 4. Or to be simplify, negative 2 yung ating slope. Yan na yung ating slope. Next. Example number 2. Negative 5 at negative 2. Dito papatak. Negative 5, negative 2. Yan. Diyan papatak. Tapos, positive 4, positive 2. Positive 4, positive 2. Dito papatak ang isa. Tapos, kukunik uli natin yung ating plotted points. Yan. Then, describe natin. Straight line graph that rises from left to right. Left to right. Ibig sabihin, positive ang ating slope. Bilangin natin kung ano ang ating slope. Rise over run. 1, 2, 3, 4. 4 rise. Tapos ang run natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 over 9 ang ating slope. Next. Given. Yan ang ating slope. Example number 3. 0, 3. Nasa inyo? 0. Tapos 3. Doon ang ating point. Tapos 4, 5. 4. Tapos positive 5. Dito papatak. Yan. Then connect ulit natin yung points. Straight line graph that rises from left to right. Kagaya ulit ang kanina. Ibig sabihin positive siya. Bilangin natin ang kanyang, kunin natin ang kanyang slope. 1, 2. 2 rise. 1, 2, 3, 4. Over 4 run. 2 over 4 or lowest term niya ay 1 half. Yun ang ating slope, 1 half. Next. Number 4. Negative 2 at positive 6. Negative 2 at positive 6, dito siya papatak. Tapos, positive 1, negative 5. Positive 1, negative 5. Dito siya papatak. Connect ulit natin yung dalawang plotted points. Yan. Pakaliwa naman. Straight line graph that rises from right to left. Ibig sabihin, negative yung ating slope. Bilangin natin ang ating slope. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 yung ating rise. Tapos ang ating run ay 1, 2, 3. 11 over 3. Negative yung ating slope kasi pakaliwa. Letter B, using intercepts. Plot ulit natin yung points. Negative 3, 0. Dito yun. Tapos, 0, 1. 0, 1. Dito isa. Then, connect natin. Ano yung description ng graph? Straight line graph that rises from left to right. Ibig sabihin, positive ang ating slope. Paano natin ano na slope? Ito, rise. 1. Tapos, over yung run natin, 1, 2, 3. 1/3 ang ating slope. Next. Negative 2. Yun muna natin slope. Negative 2. Tapos 0, negative 2. Dito, negative 2, 0. Dito papatak. Tapos 0, negative 2. Dito, isa. Tapos, connect ulit natin ng points. Description. Straight line graph that rises from right to left. Ibig sabihin, negative ang ating slope. Bilangin natin. 1, 2. Tapos, 1, 2. 2 over 2. Negative siya.
Kaya negative 1 ang ating slope. And then, next. Four, 0, positive 4, tapos 0 dito. Tapos, 0, negative 5, 0, negative 5 o dito. Tapos, connect yung points. Description, straight line graph that rises from left to right. Then, hanapin natin ang ating slope. 1, 2, 3, 4, 5. 5, tapos 1, 2, 3, 4. 5 over 4 ang ating slope. Next, yung positive 2, 0. Positive 2, 0 dito. Tapos, 0, negative 3. 0, negative 3 dito. Connect ulit natin. Description. Straight line graph that rises from left to right. Ang ating slope ay positive. Ibig sabihin, 1, 2, 3. Tapos, 1, 2. 3 over 2 ang ating slope. Letter C. Graph linear equation given the following details. So, using slope and a point. Paano ang gagawin natin? Yung point mo ng given, ipa-plot natin sa graph. 4, negative 5. 4, tapos negative 5. Dito papatak. Yan, dyan. Tapos, yung slope natin ay 3. Ibig sabihin, rise over run, 3 over 1 ang ibig sabihin yan. Understood na may 1 yan sa ilalim. Rise na 3. 1, 2, 3. Tapos, mapapansin natin, positive yung slope. Kaya tayo ay pakanan. 1. Dito papatak yung ating slope. Tapos, connect na natin yung dalawang points. Yan na yung ating graph. Number 10. Positive 2 at negative 3. Positive 2, negative 3. Dito papatak yung point. Yan. Tapos, 3/4 ang ating slope o rise. 3. 1, 2, 3. Tapos, 4 ang run. Pakanan kasi positive. 1, 2, 3, 4. Doon papatak yung ating pangalawang point. Then, i-connect lang natin. Yan na yung ating graph. Number 11. Plot natin. 2, 1. Positive 2, tapos 1. Positive 1. Dito papatak. Tapos, negative 3. Understood na may 1 sa ilalim. At negative siya. Kaya pakaliwa naman tayo. 3 munang taas. 1, 2, 3. Tapos, pakaliwa kasi negative ang slope. 1. Dito papatak yung sunod na point. Tapos, pag-connect lang natin, yan na yung ating graph. Next, number 12. Negative 3, saka negative 3. Negative 3 ang x, tapos negative 3 ang y. Dito papatak ang point. Tapos, negative 3/4. 3 pataas. 1, 2, 3. Since negative siya, pakaliwa naman tayo. 4 pakaliwa. 1, 2, 3, 4. Dito papatak yung isang point. Tapos i-connect lang natin. Yan na yung ating graph. Learning task 4. Read and analyze the problem carefully. Then do what is asked below. Do it on your notebook. Example, Wally is tracking the progress of his plant's growth. Today, the plant is 3 cm high. The plant grows 1 cm per day. Una, write the linear model that represent the height of the plants after X days. Pangalawa, what will be the height of the plant after 10 days? Then, igagraph natin yung ating growth of the plants against number of days. Ganito ang gagawin dyan.
Solution. Yung ibig sabihin na today, the plant is 3 cm high. Ibig sabihin, yan yung ating y-intercept. 0,3. Kasi hindi pa nalakad yung sinasabing araw. Yun yung today, ibig sabihin 0 pa. Tapos, the plant grows 1 cm per day. O ibig sabihin yan yung ating slope. Kasi ibig sabihin, 1 cm ay tinataas ng halaman kada isang araw. Ibig sabihin 1/1, pag sinimplify, 1 lang ang ating slope. Then ito na yung ating equation. Change lang natin sa y equals mx plus b. O meron tayo ditong slope na 1. O ibig sabihin 1x. Tapos, y-intercept natin ay 3. Positive 3. O, understood na. Yung 1 dito, hindi na kailangan isulat. Y equals x plus 3. Ito na yung ating equation of a line na tinatanong dun sa letter A. Then, ang letter B, what will be the height of the plant be after 10 days? Since yung ating 10 dito ay pwede natin substitute dun sa ating x, substitute natin. Y equals x plus 3, substitute natin. Y equals 10 plus 3, y equals 13. Therefore, the height of the plant be after 10 days is 13 cm. Ito yung ating answer. Then, paano natin i-graph? Ito yung ating sa graph. Yun yung ating y-intercept kanina, 0,3. Tapos, ang ating slope ay 1/1. Isang 1 rise, 1 run. Dito ang sunod. Tapos, ang sunod, 1 rise, 1 run. Dito uli. Dire-diretso na siya. Pwede mo nang i-connect yung inyong dotted points. Kahit naman mga 3 points lang, pwede na. Yan na yung ating final answer. Thank you.